Okay. Yun? Nasa utot, katinuhan mo ay pag-iisip. Kung wala kang sa katinuhan, pupunta ka talaga sa ano. Buwan ka namin. Di ba? Tama. Bro, sabihin nyo, naka-live na kayo ha? Live na. Ha? Start na ba? Hello, my name is... Ipit mo lang yan. Start. Pakilagay namin dyan sa tabi. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana all. Maya. Alhamdulillah. Wa afdalus salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin Sayyidina wa nabina Muhammad arsalahu Allah bil haqqi bashira wa nadhira wa bayna yadayi sa'ah man yuti' Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'si Allah wa rasulahu fala yalumu illa nafsah wa la yadurru Allah shay'a. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih wa na'udhu bika Allahumma min al-ilma la yanfa' wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa li sa'iril muslimina fi kulli makan. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilyo namin kapatid sa relihiyon ng lahat ng mga propeta, ang gabing ito, inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa tayo ay patawarin sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Allahumma amin. Amin. At nawa hindi pa tayo nag-iwalay, tayo ay napatawad ng ating tagapaglikha dahil ang lugar na kung saan tayo ay nagtitipon, lugar na ito ay pagpapatawad ng ating tagapaglikha. Dagdagan nawa ang ating kaalaman at ang ating pagiging matakutin sa Kanya. Allahumma amin. Amin. At lipunin tayo sa Kanyang paraiso sa katulad ng ating pagtitipon ngayong gabi. Bago po simulan itong itatafsir natin na aya, na isa ito sa paborito kong aya, o sura, hindi lang aya dahil sura, buong sura, sana kakayanin natin sa gabing ito, ay may nagtanong na, Sheikh, bakit hindi ka man lang nagsasalita at nagbibigay komento at saan ka ba kakampi? Sa Iran o sa Amerika o sa Israel? At bakit wala kang sinasabi? Kayo, anong sinasabi niyo? No comment. Ha? Neutral. Neutral. Alam nyo, mga kapatid, una, kapatid na Abdullah, dapat bilang isang tao, alamin mo ang sarili mo, di ba? Ano ka talaga? Ano yung papel mo? Ano yung maiko-contribute mo? Ano yung sasabihin mo? Ano yung role mo sa buhay? Ako ba ay isang radio announcer o commentator o isang politiko o isang leader o ministro na dapat magsalita? Di ba? Kung ikaw alam mo na yung ka, pwede ka mag-comment. Pero kung ordinaryong tao ka at wala kang kinalaman at wala kang kaalaman sa tunay na nangyayari, sabi ni hadith ng ating ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manahimik na lang tayo dahil may reward. Pangalawa, kung magsalita ka, magbibigay ba ito ng kabutihan sa iyo? O baka mapahamak ang sarili mo? Ang katotohanan, maski sabihin mo, pero kung ikaw ay mapapahamak, huwag mo nang gawin. At huwag mo nang sabihin. Yun ang general rule sa ating relihiyong Islam. Saan tayo kakampi? Bro, kung nakikinig ka na nagtanong, doon ako sa kung sino yung tama. Na totoong naninindigan. At after all, and at the end of the day, ang ating tagapaglikha ang magtatanggol sa mga taong tunay na naapi.
Magplano man sila, anuman ang gawin nila, may plano ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay tunay na nagtitiwala sa ating tagapaglikha na walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan niya. At isa sa nagustuhan ko dito sa bansang ito ay yung hindi sila nananakot at hindi sila nagbibigay ng anumang uri na para ang isang tao ay tignan niyo ang mga lugar na kung saan anong nangyayari. Dahil sa mismo ang mga tao, sila mismo ang lumalabas na nanakot, sila mismo yung gano'n, nagpapabalita ng ano. So walang kabuluhan, kapatid. Oo, may concern tayo, pero limitado ang concern mo. Ang sa atin, dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang nasa tama. Sila ang magwawagi sa bandang uli. Ang buhay ng Muslim dito sa mundo ay pagsubok. Hindi kinakailangan na hihirapan tayo, hindi kinakailangan na talo tayo. Importante, maski anong naging resulta mo dito sa mundo, ang inahangad natin ay ang resulta sa araw ng paghukom. At yun ang hangad natin. Ang mga propeta, ang mga tunay na naniniwala dito sa mundo, sila yung naapi. Sa araw ng paghukom, may paglilitis. Kaya itong aya na ito, o itong sura na ating tatalakayin, ay napakalaking aral ito sa ating buhay at ganun din sa mga pangkasalukuyan na nangyayari ngayon. Na ano nga bang ating pananaw? Mga kapatid, kaya tayo nag-aaral dahil para malaman natin ang tunay na ano ang ating sadya dito sa sanlibutan. Ano man ang mangyari, hindi ko yung trabaho, wala akong magawa, nagpapasaala na lang ako dahil minsan ang panalangin mo na mag-isa kung tanggapin nyo ng Allah ay mas mainam at mabuti sa'yo kaysa ikaw yung nagsalita at ikaw ay nagsabi at nagkaroon ng hidwaan at naging fitna. Minsan may mga gawain sa ating relihiyong Islam na dahil sa pamamagitan ng dua mo, mayroon ka ng nagawang kabutihan. At yun ang ating hangad. Okay mga kapatid, dadako tayo itong sa surah na ito ay maaaring magpukaw sa bawat isa sa atin ngayon. Ang pananampalataya humihina. Lumalakas ito sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pagtitipon ng kaalaman. Katulad ng pagkain, pag di ka kumain, nanghihina ang katawan mo. Ang pananampalataya at ang puso nanghihina kung walang naririnig na mga patungkol sa salita ng Allah at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay mga kapatid, basahin natin ito bago natin talakayin. Itong surah na ito ay Suratul Takathur. Alam ko karamihan sa inyo na-memorize na ito. At sana malaman natin ano ang tunay na ibig sabihin ng surah na ito at bakit ito bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano ang dahilan at ano ang tunay na mensahe nito sa ating buhay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itong surah, mga kapatid, ay bumaba ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ayon sa tafsir ng mga ibang mga pantas, ang mga Quraysh noon, sila ay nagpaparamihan ng lahi. Angkan, kaalaman, kayamanan,
at lahat ng anong meron sila. Noon at ngayon, halos parehas lang din. May nakikita tayo na pamilya, angkan, na nagmamalakihan kung sino sila. Di ba? Hindi ko minsan makalimutan sa amin sa mga Maranao. Pag may nakaaway ka, bata ka pa, pati yung bata, yun na rin ang binigay na ano sa mga bata. Sasabihin ng bata na kaaway niya, inaaway mo ko. Itanong mo kung sino kami. Anong problema kung may tanong ko kung sino kayo? Ganun bro, wallahi, astagfirullah. Aywan ko yun, ba't yun ang napag-iwanan? So, ibig sabihin, nagmana sila, o kami, o tayo, kayo rin siguro nangyayari doon. Bro, dito kami kilala. O, di ba nangyayari din yan sa inyo? Kilala ninyo kami. Kami yung victalati doon na may tagmamayari. Itanong mo kung sino yung mga original na tao doon. O, tama yun? Allahu Akbar. Hindi pala mawala yan sa isang tao. Pagmamalaki. Bumaba ang aya na ito dahil yung iba sa kanila, sinasabi nila, bakit? Sino ba kayo? Sabi ng mga Quraysh. Namatay naman yung mga ano nyo. Sabi na, sige, punta tayo sa kanilang mga libingan. Ito yung libingan ni ito na isang mayaman, isang makapangyarihan, ito yung mga anak niya, ito yung mga asawa niya, ang daming lahi namin. Allahu Akbar. Tingnan mo yung pagmamalaki sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alhaakumut takathur. Nagpalinlang sa inyo o nagpasira sa inyo ang pagpaparami. Okay, ang tanong, masama ba ang magparami? O bakit sinabi dito? Nagpalinlang at nagpasira sa inyo ang pagpaparami. Sabi nyo hindi. O bakit sinabi ng Allah na nagpalinlang, nagpasira sa inyo ang pagpaparami? Very good. Very good. Dahil ang pagpaparami na ginamit sa hindi mabuti ay yun ay haram at hindi mabuti. Tignan mo kapatid. Waja'alnakum ummata wasata. Nilikha namin kayo na sambayanan na nandoon sa gitna. Lahat ng kainin mo, pag sumobra, marami, hindi na maganda. Lumabas ka na sa guhit. Di ba? May kakilala ako, busog ako masyado, anong nangyari sa kanya? Parang nahihilo na. Oo. Kay busaw. Hindi na siya alam mo, hadith ni propeta, 3 beses na dapat bigyan mo karapatan pag ikaw kumakain. Hangin, pagkain, at saka may tubig. Di ba? Minsan may mga tao na nabubulunan, wala na. Doon sa ospital, doon siya binubuhay. So bro, ang buhay na aral dito, pwedeng magparami ayon sa tama. Magparami tayo ng mga gawaing mabuti na ikalulugod ng Allah. حتى زرتم المقابر هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله سبحانه وتعالى بها العباد مخاطبا لهم يقول ألهاكم التكاثر. Ito ay panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi sa mga umma ni Propeta Muhammad, sinabi sa mga sangkatauhan sa kapanahunan na yun, hanggang sa magunaw ang mundo, ang patungkol dito sa pagpaparaming ito na ang bawat isa ay nakaugat sa kanya na gusto ng marami. And this is the nature of man. Wallahi, gusto mo ng marami. Ikaw, sister, Kala ko. sandali lang muna. Seryoso tayo bro, wallahi seryoso tayo. Maski ano, normal yan, na ang lalaki gusto ng marami. Totoo yan. Maraming anak, maraming pera, maraming bahay, kotse, relo, ganyan. Asawa, idagdag mo. Hindi talaga yan mawala sa asawa mo. Kaya ikaw may asawa na Maranao. Sinabi ko sa'yo, mag-ingat-ingat ka. Huwag ka umuwi sa bahay nila, sa bayan nila.
ay syagalakum lahwat amma huwa ahammu an dhikrillah wal qiyamu bit ta'a wal khitabu huna li jami'il ummah. Subhanallah. Nagpasira at nagpalinlang sa inyo dahil sa mga biyaya na nagkaroon kayo, nakalimot kayo sa pag-aalala sa Allah. Ayun. At sa mga pag-uutos ng Allah, bita'atillah, yung mga pinag-uutos ng Allah, dahil sa mga biyayang meron kayo, nakaligtaan nyo at nakalimutan nyo dahil doon sa biyaya. Subhanallah, may isang aya sa Quran, sabi ng Allah, Ya ayyuhal insano, ma gharraka bi rabbikal karim. O ikaw na insan, na tao, sabi ng Allah, ano na ang nagpasira at nagpalinlang sa iyo sa iyong Panginoon na mapagbigay na ibinigay ang lahat na biyaya? Sasabihin ng anak ni Adan sa araw ng paghukom, aking Panginoon, nilinlang ako ng mga biyaya na binigay mo sa akin. Subhanallah. Nilinlang ako ng iPhone. Sorry, hindi to iPhone. Kayo na may mga iPhone, ingat-ingat kayo. Wallahi nililinlang kayo ng iPhone. Nilinlang kayo ng anumang cellphone na mayroon kayo. Sa pag-aalaala sa Allah. Wallahi, timbangin natin ang sarili natin ngayon, mga kapatid. Tayo ngayon na nandito, wag mo na isali itong mga nanonood ka. Ang buton sa ilang kinabuhi, sa ilang buhay. Timbangin mo to, kapatid na Adonis. Ilan ang nagawa mo dito na para sa Allah? At ilan yung para sa sarili mo? Diba, bro? Alam na natin, sarili natin. Yan, nagpalinlang yan. Wal khitabu li jamil umma. Bi khusus, lahat ng jamil umma. Lahat ng mga sangkatauhan sa umma ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Bakit? Ano ba ang nagpalinlang? Ang mga kayamanan. Kasama pati ang mga anak. Allahu Akbar. Yung mga angkan na yan, kasama. Nagpalinlang yan. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, aywan ko kung na-experience nyo, pero ang karamihan talaga, minsan dahil sa anak mo, minsan dahil sa pera mo, doon nagfa-fight na minsan para sa Allah at para sa anak o pamilya o pera, doon ka sinusubukan. Saan ka? Saan ang mas mainam sa'yo? Di ba? Hindi ko makalimutan, minsan, meron daw doon sa amin, uy, paano yung mga anak nyo sa madrasa? Yawmul Sabt at Yawmul Ahad, 2 days lang ang hiniling para mag-aral ng madrasa. Arabic, Quran, Islam. Samantalang 5 days ang school. Mga Amerikano nagtuturo doon sa amin sa DC. Tapos, bakit parang ibabaw sa inyo ang mas marami yung 5 days kaysa sa 2 days? Yung iba, sabi nila, ay kawawa yung anak ko, nagigisingin ko pa ng Saturday. Sunday kasi yun lang ang pahinga niya. Tapos yung 5 days, yung iba, nawala na rin sa pangadi o pag-aaral ng Arabic sa Saturday at saka Sunday. Bakit? Ang nangyari kasi, sabi nila, lalo na yung bagong curriculum ngayon, na mayroong TESDA, na mayroon silang nilagay na Islamic values at Arabic, doon na nila nilagay na mayroon na ring subject na Arabic at saka Islamic studies na very limited. At yun ang nagpalinlang sa ibang mga amahan at inahan ng mga magulang ng mga kamusliman sa atin sa Pilipinas. Sasabihin ko to kung sino ang naging biktima. Dahil yung iba, hindi na nila pinag-aral ang kanilang mga anak ng kapangadi ng Arabic at sa Islam sa araw ng Sabado at Linggo. Natigil na yon dahil sabi nila, mayroon naman silang Arabic at Islamic studies sa eskwelahan. La ilaha illallah. Tignan mo yun, bro, kung paano tayo linlangin ng mundo. Itong mundo ito, kasi ito, abot ito sa mundo eh. Itong nandito tayo ngayon sa kung saan tayo. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta zurtumul makabir. Magandang ginamit dito ng Allah. Zurtumul makabir. Ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-qubur, al-qabr, huwa ziyara.
Ang libingan, ito ay ginamit ng Allah na ikaw ay bumisita. Kaya dapat lang natin bisitahin ang mga libingan. Masarap. Tama ba? Pakinggan, masarap? Hindi. Napakalaking aral na bisitahin ang libingan. Hindi ko makalimutan noon, 6-7 years ago, yung mga kapatiran natin, ang mga estudyante noon sa Rabwa, sa Bata, nagtipon-tipon kami, natulog kami sa bahay, more than 19-20 kami. Kinabukasan, after Fajr, nag-decide ako, punta tayo dyan sa Hamam. Bumisita kami, bro, sa Hamam, libingan. Iniisa-isa ko, bro, itong parami natin, pagliligsahan natin dito sa mundo, lahat ng ito, ang huling antungan natin dito sa libingan, sa lupa. Anong meron tayo? Lahat, wala rin. Hindi mo makakasama sa libingan. Allah ay nagbigay ng aral. Pukaw, aral sa atin. Ngayon, ang tanong dito, bakit ginamit ng Allah ang hatta zurtumul maqabir? Hanggat bisitahin nyo ang mga libingan. Sagot. Dahil? Maalala mo yung ikaw ay darating ng kamatayan. Para maalala mo ang kamatayan na dapat ikaw ay magbisita sa libingan? Balang araw ikaw rin ang Dahil balang araw ikaw rin ang nandoon? Bro, ginamit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hatta zurtumul maqabir dahil ang kabar ay hindi tayo mananatili doon. Bisita rin tayo sa ating mga libingan. Katulad ng pagbisita natin dito sa mundo na dumaan lang tayo at ganun din sa libingan tayo ay bisita lamang doon na may buhay sa libingan, parusa o gantimpala ng Allah. So we are also the visitors of our grave because we will not stay forever in our grave. It is only a period of time that you will stay. Either you will be punished or either you will be given reward. At tandaan mo kapatid, ang libingan natin ay mas maraming araw, panahon na ating ipapanatili doon kaysa sa buhay mo dito sa mundo. Wallahi, sino man ang nag-edad dito sa mundong ito, maski sabihin mong 1,000 taon, katulad ni Propeta Noah, na nasabi natin na naging edad niya ayon sa mga pantas 1,050 taon. Edad ni Propeta Noah hanggang ngayon, mas marami ang buhay niya doon sa libingan kaysa sa naging buhay niya sa mundo na umabot ng 1 taon. Tama? Mali? Ha? Jericho. Oh. Bakit? Kukontra ka, bro? 1,050 years nabuhay si Propeta Noah sa mundo. Nailibing siya sa libingan. Ilang taon siya sa libingan? Mas matagal kasi sa 1,050. At kahit sino sa atin ngayon, umabot ka pa ng 2 taon, at 200 years, palagay mo sa libingan mo, 200 years ka lang doon? La ilaha illallah. Pero hindi ko alam bakit ito pa rin tayo sa mundo na masyadong nagmamahal. لأن هذا هو الدنيا أي يقيم في هذه الغفلة dahil sa naging abala sa inyo, gafla, naging abala sa inyo, nakalimutan ninyo ang mga lahat ng paggawa ng kabutihan, pagsamba sa Allah, pagdikr sa Allah, hanggat dumating ang kamatayan ninyo na kayo ay ililibing sa libingan na pansamantalang buhay at yun ang sinabing ziyara. Hada wal ma'na ziyara. Urido an azuraka. Gusto kitang bisitahin, hindi ako mananatili sa pagbisita sa iyo. Maski nanatili ako sa iyo, sasabihin mo, Ustad, umuwi ka na, meron ang pamilya, ba't ka pa nandito? At hindi rin ako magtatagal, siyempre. Dahil ang bisita
ay pwedeng bisita na totoo at pwedeng buwisita. Na minsan hindi ka natutuwa sa pagbisita niya. Dahil ang binigay sa iyo ay fitna. Ilang mga kababaihan na okay ang kanilang relasyon sa kanyang asawa. Bumisita ang kanyang kaibigan, naging buwisit ang buhay ng kanilang magkasawa dahil sa pagbisita ng kaibigan niya nito. Ibabalitan niya sa iyo, Sister, napaka-ano mo naman, napaka-mahina mo. Bakit, sister? Hindi mo ba alam nagduwaya si asawa mo? Hindi ko alam yun. Saan mo yan narinig? Usap-usapan na ikaw na hindi mo na alam. Pagdating ni asawa niya, rambol. Naghiwalay sila. Hindi totoo yung balita. Chismis lang kasi marites ka. Sinira mo ang buhay ng dalawang mag-asawa. Hindi lang yan, yung pagduduwaya. Ikaw nagsasalita lagi, misis ko, ikaw panahon. Bantayan mo ang sarili mo. وهذه يسمى القبور بزيارة لأن بعدها بعث وحياة أخرى. Dahil pagkatapos ng buhay sa mundo ay may buhay na kabilang buhay na walang hanggan. At yun ang totoong buhay. Ang buhay dito sa mundo, kapatid na Jamil, peke. Kaya maraming namimeke dito ngayon. Pati dito sa cellphone, pinipeke natin ang sarili natin. Kasama ako doon na nagla-live na ipinapakita mo na matanda ka na gusto mo na may filter. Gusto mong bumata? Abdulaziz Bikta. La ilaha illallah. Mapanlin lang. Bro, this is the reality. Hindi ba tama? Ang ating sinasabi. AI, yan. Ito, gumagawa ito ng AI. Lalong nagpumapangit ang mga mukha ng mga tao. Bro, huwag ka na gumawa ng AI, bro. Sorry, nasasabi ko ito ngayon sa live, pero hindi ko alam na nasabi ko ito. Kasi yung mukha natin, instead na gumawa po tayo, nag-iba yung mukha, hindi na tayo yun. AI, Ustad. AI nga. Bro, ang alam kong AI, nagiging kontrabida ito yung mga mukha natin doon. Babalayan sa'yo, kapatid na panahon. Walihada yaqulu al-ulama fi hadhihi al-aya al-qabr wa ziyarah. Mga kapatid, kagimbal-gimbal sa libingan. Mabubuhay tayo doon. Ang akala natin dito sa mundo, ito buhay tayo ngayon. Pag namatay tayo, hindi ka mamamatay na katulad ng pagkaalam natin na namatay. Dahil mabubuhay ka doon na totoong buhay na pangatlong yugto ng buhay mo na ang tanging nakakaalam, nakakaramdam, ikaw mismo sa sarili mo at ang Allah ang nakakaalam. Pero ang mga tao hindi nila alam na wala kang kasama, wala kang kapiling, wala kang kausap, walang cellphone, connection ng internet, wala. Sinong tatawagin mo, kapatid na Jamil? Illal amal, maliban sa mabuting gawain. Walay kanina, sabi ko gusto ko magpahinga, gusto ko munang kasi may sabi ko, umihin ang pananampalataya ko. Gusto ko pumunta. Ngayon lang kaya kanina nakita nyo, ito ang pumasok sa isip ko na itafsir ito. Para ito sa sarili ko at para sa atin lahat. Magbibigay ito po ko, bro. Kasi lagi na lang tayo nag-iisip, puros mundo. Ano ang gagawin ko sa itong year 2007? Ito yung napundo ko, ito yung nakita ko, ito bibilin ko, ito ganyan-ganyan. Alos! Hindi mo natapos ang plano mo, nailibing ka na. Lahat ng namatay, karamihan sa kanila, hindi natapos ang plano nila na gusto nilang marating sa mundo. Kaya wais yung isang tao na ang ginagawa niya, kaya Allah ang ginagawa ko para sa'yo. Pumasa o hindi. Dahil sa totoo lang mga kapatid, walang real success dito sa mundo. Puros peke.
at panandalian. Hindi lahat totoo. Sinabi dito, kalla sawfa ta'lamun. Ay, thumma kalla sawfa ta'lamun. Wallahi, dalawang beses ito sinabi ng Allah. Tahdid wa tahdhir. Tahdhir, yung pagbibigay ng Allah ng babala. Tahdid, pagbibigay ng balita tungkol sa tunay na magaganap na mangyayari. Sa ta'lamuna haqiqatu ma fihi min ghafla. Malalaman ninyo ang tunay na katotohanan ng resulta ng pagiging pabaya ninyo. Pabaya natin lahat. Dahil nalinlang tayo ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah. Ilan sa atin na ang biyayang binigay sa kanya ng Allah ay ginamit sa mali? Mga kapatid, dito sabi dito ng mga pantaswala, magandang sinabi nila dito. Alhaakumut takathur, hindi lang sa pagpaparami sa mga anak, sa yaman, kasama pati ang mga kaalaman. Allahu Akbar. Mayroon akong kilala, ang daming kurso na ginawa niya at kinuha niya. Nakuha ng mga masteral. Ngayon, meron pang bago ngayon na Masters AI. Nag-apply din siya na magkakuha siya doon. Sabi dito ng mga pantas, kung ang mga kaalaman na ito na makamundo ay gagamitin sa tama, mayroon kang reward. Pero kung makamundo lang at ginamit sa mali, kasalanan sa Allah. At ang kaalaman na pwede lang gawin na magparami ay ang kaalaman sa Islam. Kaya natuto ako sa inyo na nag-aaral sa lahat ng mga Islamic Center. Dahil yan ang kaalaman. Limitado ang ating kaalaman. Dapat alamin kahit saan ka pumunta. Swerte nyo wala tayo, wala kayo sa kalingkingan ng mga naunang mga sahaba, ng mga ulama, na pumunta from Madina, si Imam Malik, pupunta lang doon sa Sham. Isang hadith lang. Ikaw, saan? Dito lang. Tapos pag hindi ka pa sinunod ng kapatid mo, sige bro, wag na ako dyan pumunta. Kasi hindi mo naman ako susunduin. Pupunta ka lang dahil may susundo? Bro, di ba para sa sarili mo? Nagbibigay ka pa ng kondisyon? Gamitin mo minsan, anong biyaya ng pera na binigay sa'yo ng Allah, magtaksi ka minsan. Allah, totoo yan. Magbibigay sa iyo ng pukaw sa sarili mo. Pero ito ng Allah, sa kanya ito. Bakit ko kikingkimin lang? Gagamitin ko rin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla sawfa ta'lamun. Malalaman ninyo ang dahilan ng inyong pagiging pabaya. Tikrarul aya li ziyarati ta'kid wal maw'id. Al-wa'd. Sabi ng Allah, kalla sawfa ta'lamun. Katotohanan. Malalaman ninyo. At pagkatapos nito, katotohanan, tunay na malalaman ninyo. Bakit ginamit yun ng Allah ng dalawang beses na malalaman? Madakalahuna al-ulama, sabi ng mga pantas dito mga kapatid, ay dahil lita'akidi tikrar. Dahil ang tao hindi sapat na pagsabihan mo ng isang beses. Paulit-ulit. Tignan nyo ang Quran, bro. Ang ating pagdarasal. 27 times naririnig, binabasa natin ang Suratul Fatiha. Alam natin ang Suratul Fatiha, bakit paulit-ulit? Alam natin itong mga naririnig ninyo, paulit-ulit na salita ng Allah. Bakit? Dahil al-insan huwa yughafil bisyagli fi hadil haya. Dahil ang tao laging nakakalimot. Dahil ang tao kung hindi mo pagsabihan ng paulit-ulit, pero ang problema, ang tao ayaw niya ng paulit-ulit. Minsan pati yung anak mo, sabihin mo, ilang beses mo nasabihin yan? Hindi. Sasabihin mo, ilang beses mo nasasabihin yan sa akin. Yung iba pa, bro, kapatid na Sulaiman, sasabihin nila, sabi ng ibang mga marano, sasabihin ko sa marano na ang nagsasabi niyan. Yung hindi nagsasabi na okay lang. Pero ikaw na nagsasabi ng anong hindi. Itong net, panidatan mo ba mga ayat? Ano
pa ang mga aya na hindi natin narinig? Lagi natin naririnig, parang nagsasawa ka na? Mahiya tayo sa Allah. Naririnig mo nga lagi, wala naman itong athar. Wala itong turo. Pagbago sa iyong sarili. Tapos ikaw pa nagsasabi na, ang dami na nating naririnig. Ngayon, sa dami na narinig mo, anong nalaman mo? Anong nagawa mo? Di ba bro? Yun ang aral dun. Mas mabuting wala akong narinig, pero isa lang ang narinig ko, isinabuhay ko. Dahil kailangan na dapat mo marami kang dapat marinig at malaman. Patungkol sa mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta zurtumul maqabir, ay zurtumul maqabir, yani la an mutimma. Fal insanu mahulun sa bitakathur, ila an yamut. Dahil ang tao, hindi siya magsasawa ng parami. Allahu Akbar, astaghfirullah. Ibig sabihin doon, maski marami ka pa, hindi ka pa mapuno. Wallahi, totoo yan. Yung mga busaw, punong-puno na, kain pa ng kain, gusto pa ng dagdag ng dagdag. Wallahi, bro, masakit ito, pero totoo to. Maring kasama ako, kasama tayong lahat, biktima nito. Bakit? Ang ganda ng sinabi dito, tignan mo, hatta anna rajula lahu tis'una sana matalan najid indahu min al-amal wa tul al-amal ma laysa inda shab alladhi kana khamsa wa asharata sana. Dahil ang matanda, maski ang edad niya ay 90 years, naghahangad pa ng parami, ng gusto, ng mga plano, na minsan hindi mo makikita ito sa kabataan ng naging 15 taon. Alam mo nyo bro, ang lahat nanghihina, nagbabago at tumatanda. Tama? Lahat. Maski anong gawin mo, darating kung hindi ka mamatay, tatanda ka. Pag tumanda ka, lahat hihina. Alam nyo ang bagay na hindi hihina at hindi tumatanda? Sige, banggitin nyo. Ha? Sisil. Ha? Sisil. Ari, share. Sige, share. Ano yun? Subhanallah, mashallah. Tignan nyo ha, logic ito. Lahat tumatanda, umihina. Pati sa appetizer mo sa pagkain, pati sa appetizer mo sa sex, pati sa lahat-lahat. Lahat yan, umihina, tumatanda, nagano yan. Okay? Yung pagkain mo sa hindi ka tumatanda, pag tumatanda ka na, parang nawawalan ka na. Umihina ka na rin ng lakas. Ano ang hindi tumatanda? Na patuloy, maski sa 90 years, 100 years, hindi pa rin nagtigulang. Ha? Puso, Ustad. Pananampalataya, hindi umina. So, hindi tumatanda ang pananampalataya, bro. Hindi umina. Ngayon nga, umina eh. Sinabi ko sa inyo kanina, umina ang pananampalataya. Lumakas lang dahil tayo nagkakaroon ngayon ng pagtitipon. Lian al-imanu yazidu yankus. Tumataas at umina ang pananampalataya. Sir, ano sa'yo, sir? Yan. Ano, Ustad? Ang hindi umihina, kapatid, ay yung desire natin sa pangapangarap sa makamundong bagay. Wallahi, meron akong kilala sa amin, 90 years old na, ilan na ang edad niya, hanggang ngayon nakikipagtalo pa rin dahil sa lupa. Bukas, sinasabi nila, ililibing na yan, nakikipaglaban pa rin sa lupa. Amoy lupa. La ilaha illallah. Lianna hada huwa al-malal. Hindi mapuno ang tao. Dito sa kanyang, hanggat sinabi dito ng Allah na hatta zurtumul maqabir, hanggang bisitahin ninyo ang inyong mga libingan, ibig sabihin kayo ay mamamatay din. Lahat ng anumang pinagpapaligsahan, pinagpaparamihan ninyo dito sa mundong ito, ang mangyayari nito, tungan ninyo, mga bro, ganito yan eh. Lahat ng meron tayo, pigain mo yan lahat. Labas niyan, wala, libingan. Mawawala ang mga asawa, ang mga relo, ang mga cellphone, ang mga anak, ang lahat, wala.
mananatili na ikaw ay sa libingan. Ang tanong, dito sa mga kayamanan na mayroon tayo, hatta yaqul ibn Adam mali, yani yuftakhiru bimali. Sabi sa kanya, laisa laka minal mal illa maakalta fa aqamta. Sasabihin ng isang tao, o aking yaman, o ang aking mga kayamanan na meron ako. Anong sabihin sa iyo? Sabi ng Allah, anong kayamanan na meron ka? Maliban sa tatlo na yaman na anong meron tayo, kapatid. Tatlong klase lang ito. Yaman na nakain mo, nabili mo, na nagamit mo, reward mo sa sarili mo. Yaman na kung meron ka, na ginamit mo, na pangalawang yaman, kahit hindi ka papayag, pag ikaw ay namatay na may naiwan na yaman, pag-ahati-hatiin yan ng mga anak mo at asawa mo. Pati sa Islam, yan ang earth. Yan ang sinasabing, anong sa Tagalog? Mga mana. Ibibigay mo yan talaga sa kanila. Maski hindi ka papayag, wala kang magawa. Faraid yan, na mismo ang Allah ang nagtalaga. Pati rin ang civil law, meron din. Pangatlo na yaman, na ito ang swerte mo kung ang yaman mo na meron ka, ginamit mo para sa akhirah. Nag-umra ka sa pera mo. Nag-hajj ka sa pera mo. Nag-taxi ka sa pera mo. Nagluto ka ng biko sa pera mo. Ipakain sa mga brother. Itong kape ni latte. Allahu Akbar. Ya Allah, gantimpalan ka. Gantimpalan mo ang kapatid natin. Ya Allah. Sa patuloy. Lahat tayo bro. Kung may anong meron tayo. Kasi siyempre, wala naman tayo may bigay kung wala ka talaga. Meron ka bang may bibigay pag wala ka? Bro? Dua. Abdullah, Mario? Dua. Panalangin. Dua? Sa mga kapatid. Correct. Okay. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. فإن كلا بمعنى ارتداء عن هذا التكاثر وقيل أنها بمعنى حقا. Ibig sabihin, katotohanan na mangyayari ito. Sawfa ta'lamuna aqibatu amrakum idza raja'tum al-akhirah. Matutunghayan ninyo ang lahat ng anong meron kayo dito sa mundo pag kayo ay nilibing na. Na nagnais kayo, ya Allah, buhain ako muli. May nakita kayo na totoong namatay na buhay? Pelikula lang yun ni Monkey Point. Nililin lang din kayo ng mga pelikula. Wala, bro. Lahat ng namatay. Hindi na pwedeng bumalik muli. وهذا هو المعنى في هذه الآيات. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه الجملة تأكيد رأد الثانية. Nabanggit ito ng pangalawang beses dahil para sa thaniya. Ay yani haqqan mangyayari ang tunay na yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Katotohanan kung alam nyo lang ang tunay na magaganap. Ala, dito darating kapatid yung yakin. Mamaana yakin. Anong pagkaalam nyo sa yakin? Ha? Mamaana yakin. Yakin na magaganap, merong yakinu ar-ru'ya wa yakinu al-hakiki. Katulad ng ra'a, sa wikang Arabic yung ra'a, merong ra'a al-basariya wa ra'a al-qalbiya. Ra'a al-basariya nakita mismo ng mata. Ra'a al-qalbiya hindi nakita ng mata pero naramdaman ng puso. Grabe ang lingwahe ng Arabic. Kung paano ito magbigay ng mga iba't ibang isang kataga na salita, ang dami ng kanyang mga ibig sabihin. Satarawna, mada satarawna, law kalla ta'lamuna ilmal yaqin, hakkan law ta'lamuna ilmal yaqin, la araftum annakum fi dalal. Allahu Akbar, ya Allah, astaghfirullah. Wallahi sabi dito, kung alam nyo lang ang totoong kaganapan na mangyayari, magaganap at malalaman ninyo na kayo ay nasa ligaw. Na panligaw ninyo ang inyong sarili. Dito sa mundong ito. Bakit? Wali'annakum la ta'lamuna ilmal yaqin. Dahil ang katotohanan, hindi nyo alam ang tunay na kaganapan na mangyayari sa inyo dahil nagpalimot at nagpaalin lang sa inyo ang lahat ng nandito sa mundo. Na kung anong meron kayo,
لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنيا ولو علمتم علم اليقين لرأفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. Dahil kung alam nyo lang talaga ang tunay na magaganap at mangyayari dahil sa inyong pagiging pabaya dito sa mundong ito na siya na ang nagpalinlang at nagpaligaw sa inyo, mga kapatid. Oo, correct. Nagpaligaw at nagpalinlang at nagpalimot sa atin ang lahat ng anong meron tayong marami. Ulitin ko, mga kapatid, ang pagpaparami hindi masama. Ang masama ay nagparami ka na ito'y nakasama sa iyo sa pananampalataya mo sa Allah na nagpaligaw ka o naging malayo ka sa Allah. Pero kung nagparami ka na nagpalapit sa Allah, kung yumaman ka na nagparami na lalo kang lumapit sa Allah, hada miya. Kaya Correct. parami ka. Nagpa-umra ka, nag-hajj ka, dami ng ginawa mo. Pero kung ito'y nagpasira sa'yo, yun ang kawawa, ang taong ito. Latos alun, tignan nyo dito, kala sawfa ta'lamuna ilmal yaqin, ay mahuwal yaqin latarawun al-jahim, dahil hadal wasilu, imma ghaflatu minhum nisyan. Dahil dito, mga kapatid, tignan nyo ang sinabi dito ng mga pantas, satarawna al-jahim, thumma latarawna ilmal yaqin, kasama Allah, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay satarawna nar ru'yatan hakikiyah. Ipapakita sa inyo ng inyong tagapaglikha ang impyerno. Saan? Doon pa lang sa libingan. Sino ang makakakita? Ang mga taong hahantong sa impyerno. Allahu Akbar. Ganon din ipapakita sa atin, sa ating libingan, ang paraiso. Kanino? Sa mga taong kinalugdan at minahal ng Allah at pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Makikita niya sa kanyang libingan. Kapatid, ibig sabihin dito sa mundong ito, anuman ang meron ka, anuman ang lungkot mo, anuman ang pinagdadanaan mo, ang kamatayan mo na kung ikaw ay kinalugdan ng Allah, yun ang pinakamabuting nangyari sa buong buhay mo. Dahil ano ang mundo kumpara doon sa libingan na ipinakita sa iyo ang paraiso mo? Sige nga. Jericho? Wala ang mundo. Kung ipapakita sa iyo ang iyong paraiso. Allahu Akbar. Kaya ang tao na mu'min, na mananampalataya sa Allah, karapatan niya na pag namatay, mailibing agad. Dahil yun ang karapatan niya na maipakita at tamasain niya ang gantimpala ng kanyang tagapaglikha doon pa lang sa libingan. Bakit nandito siya sa mundo na hindi niyo pa ilibing? Samantalang ang mga iba, hindi pa nailibing, pinarusahan na dito sa mundo, tinanggalan ng mga lamang loob, yung iba pa sinunog na akala nila patay na sila. Datapwat nakakaramdam ang mga yon. Hindi kayo nakakakita na patay na tapos ililibing na, kausapin mo, parang naririnig ka niya tapos may lumuluhan na lang. Awake, nakakarinig, patid niya, hindi lang makagalaw. Katulad halimbawa ng pwedeng ikaw ay natutulog, na hindi ka papatay, humihinga ka, pero gisingin ka, hindi ka makagising. At kung gusto mong gumising, hindi ka makagising. Sino yung mga yun? Yung mga nakumatos. Agaw buhay ang kanilang buhay ngayon sa ospital. Mga kapatid, wallahi ito ang katotohanan na mangyayari sa atin. Ayn al-yaqin ay ru'yatu mubasharatan la shakka fihi. Ayn al-yaqin na makikita ng mata sa kanyang libingan, sa kanyang pagbisita, dahil bibisita tayo sa ating libingan, hindi tayo mananatili doon, may buhay doon, ang buhay doon, mas maraming buhay na ipamananatili natin doon kaysa sa buhay natin dito sa mundong ito. Pero ang libingan ay paraiso ito ng mga taong kinalugdan ng Allah. Allahu Akbar. Kaya hindi ko alam bakit kayo takot mamatay.
Sino sa inyo ang gustong mamatay ngayon? Itaas ang kamay. Ha? Bro, totoo lang, gusto ko lang talaga tanungin, personal. Sino sa inyo ang gustong mamatay ngayon? Para hilingin natin sa Allah sa malakal mo, natanggalan ka na ngayon. Tumulong kami na humingi. Ha? Bro, totoo lang. Ako, Ustad, yun ang kalooban ng Allah. Wala akong magawa. MashaAllah. Bro, may dua si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma in kana hayati fid dunya khairan li fahini wa in kana al-mautu khairan li famutuni. Aw fima ma'na fi hadal hadith, ya Allah, inihiling ko sa iyo na kung ang buhay ko dito sa mundo ay pahaba para sa kabutihan at pagsamba sa iyo, pahabain pa sa paggawa ng kabutihan. Pero kung alam niyo, ya Allah, dahil kayo nakakaalam na ang kamatayan ko ay mas mabuti sa akin, tanggalin niyo na ako ng buhay. Pero sa totoo lang, bro, wallahi, sarili natin ang sarili natin. Walang gustong may mamatay. Ayaw niya iwan ng yaman niya, mga asawa niya, mga anak niya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sabihin sa kanila, Muhammad, ang kamatayan na ito'y iniwasan nila, ito'y kanilang nasasalubong. Kung ikaw, la qadarallah, kung hospital ka, bakit pag may nararamdaman ka na hindi mabuti, sasabihin mo, bro, dalhin niyo ako sa hospital. Mayroon bang hindi nakakahinga at mayroon bang nahihirapan sa kanyang mga kalusugan at sasabihin niyang, hindi niyo ako dalhin sa hospital? Maari mayroong iba na hindi dahil alam niyang walang pang-hospital o maaring sabi niya gusto na rin niyang mamatay. Hindi ba? Pero ang katotohanan, mga kapatid, wallahi, kinakailangan ito. Ang kamatayan na ating iniiwasan ay ito'y nakatakda na mangyayari at mangyayari na wala kang kasama. Maliban sa mabuti mong gawain na ikaw ang pinakamayaman na tao na maraming nagawang kabutihan na siyang magiging kasama mo sa libingan. Ya Allah, ipabilang nawa kami doon. Lahat tayo. Allahumma amin. Kasama ang mga nanonood na maski alas 12, alaunan dyan sa Pilipinas, bukas pa rin ang kanilang mga mata sa pakikinig. La tarawna ayna al-yaqin. Thumma la tus'aluna yawma idhin anin na'im. Allahu Akbar. Hindi nyo ba alam sa araw ng paghukom, tayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayan ipinagkaloob sa atin. Itatanong sa iyo ang cellphone mo, saan mo ginamit, kapatid? Wallahi. Yas'aluka rabbuka an siha wal mal wal waqt. Itatanong sa iyo saan mo ginamit ang iyong kalusugan, ang iyong kayamanan at ang iyong oras dito sa mundong ito. Ano yung hadith ni Propeta? Man yudhkiruni. Man yadhkuruni hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam haytu annahu qala la yataqaddamu aw la yazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'a. Kailanman hindi makakagalaw ang paa ng isang alipin sa araw ng paghukom. You cannot move unless you will be asked of the 4 questions. Mada an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi bima amila bihi. Ya Rabb, hindi kailanman makakagalaw ang isang alipin sa araw ng paghukom hanggat hindi siya matanong sa 4 na katanungan na ito. Ang buhay mo, saan mo ginamit ang buhay mo dito sa mundong ito? Pangalawa, ang kanyang kabataan. Saan niya ginamit ang kanyang kabataan? Makinig ka, ikaw sister, ikaw bro, na di patigulang. Saan mo ginamit ang ating pagiging oras na ikaw ay binata pa? Sa kaluguran ba ng Allah? Pangatlo, ang kanyang yaman, saan niya ito kinuha? Saan nang galing? Hindi lang yon. At saan niya ginamit? Ang mal, may 3 klase. May tao na kinuha niya sa
haram at ginamit niya sa haram. Hada huwa ma fi faida wa lahu adabun syadid. May matinding parusa sa taong ang kanyang yaman ay kinuha sa haram at lalong ginamit sa haram. Pangalawa, ang tao na nakakuha ng halal na yaman, halal, ginamit niya sa haram. Paano yun? Ang Allah maghuhusga doon. Pangatlo, ang yaman na kinuha niya sa halal, na ginamit niya sa halal, hada miya. Allahumma ja'alna min haula. Ya Allah, ipabilang kami doon. Okay, mga kapatid, dito sa araw ng paghukom at itatanong din sa kanya an ilmihi bima amila bihi. Saan niya ginamit ang kanyang kaalaman? Para ipagbunyagi sa mga tao na maalam ako. At sasabihin niya na ako, ito na kayo na wala kayong kaalaman. Ikaw, balik Islam lang, bago ka lang dito, isyada. Astaghfirullah. Nasaan tayo, bro, para ipagyabang mo ang sarili mo? Alam mo itong aya, bilang khulasa, bilang panguli ang aya na ito. Ang aya na ito ay bumaba, mga kapatid, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan, isang araw siya ay lumabas na nagugutom, na walang makain, hindi katulad natin, Masya Allah. Busog pa tayo sa biko, busog pa tayo sa kaalaman. Tapos ang taong ito, anong mangyayari sa kanya? Sa araw ng paghukom na yun, sa araw ng kung saan si Propeta Muhammad lumabas para siya ay kumain, nagugutom siya, nakita niya si Abu Bakar at saka si Omar ibn Khattab radhiyallahu an. Nung nakita niya, sabi nila, ma khatbukuma, anong dahilan, ba't kayo dito lumabas? Sabi nila, sugo ng Allah, lumabas kami dahil sa tindi ng gutom namin, walang makain. Sabi ni Propeta Muhammad, wallahi ako rin, nalabas ako sa kapanahunan ito dahil sa pagkagutom. Silang tatlo na matatalik na magkakaibigan, lumabas dahil sa tinding gutom at naghahanap kung sino at saan sila magpapakain. Akin na yung isa, bro. Das na yan. Ano nangyari? Wala na, nalobat na. Yan, lobat na yan? Hindi Dili. lobat. Hindi, okay lang yan. Yan pwede pa yan. Mga kapatid, sa araw ng paghukom, kung saan, yun, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung masabi niya yun sa kanila, punta tayo sa isang sahaba na baka meron niyang pagkain. Pumunta sila. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pribilehiyo na sa kanya, maski wala yung sino yung tao doon, pwede siyang pumasok. Nasaan ang asawa mo? Ya fulana, wala siya dito, naghahanap buhay. Pumasok kami, nakapasok si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakar at si Omar, at dumating ang sahaba na yun. Sabi nila ni Propeta Muhammad, meron ka bang may papakain? Sabi niya, meron akong isang uri ng tupa na pwedeng ito aking katayin, at pinakain sa kanila. At nung ito'y kanilang kainin, mga kapatid, hindi pa nakain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, umiiyak na siya. Nakita ni Abu Bakar Siddiq. Si Abu Bakar Siddiq mahina, malambot ang puso. Nung nakita niya si Propeta Muhammad na umiiyak, tuloy na umiyak din siya, nakasabay. Si Omar ibn al-Khattab, matapang, sabi niya, Shada. Abu Bakar, anong dahilan umiiyak ka agad? Umiiyak si Propeta, umiiyak ka na rin. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Katotohanan, itatanong sa inyo sa araw ng paghukom ang lahat ng anong meron tayo. Itong tubig, itong tamar, itong pagkain na ito, itatanong sa atin ng Allah sa araw ng paghukom. Saan ginamit ito? Ilang mga pagkain natin, mga kapatid, tinatapon natin at hindi natin ito pamilya. Allahumma gfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.